Gamahanan nga Diyos nga nasa kaitaasan sa mananalig. Lagi ka sa kansulan. Yung kagadiyon, salamat kami sa lain adlaw sa kinabuhi na libong pagkakasuhan. Sa among pagkawitan, sa mga mensahe na ang maduwag, inahatag ka ng magbugan, anong malintang kung may mga ayos sa kalibanan. Wala kami mahibot kung binigay ikaw ang mga namin. Kami ginawa ni kagadiyon. Among mga patay sa among pagkulang, kami nang nagkasaylo sa Diyos. Mananamong sa may pasalamatan sa pangalan ng Kristo, imong bugtong anak, aming mga maniguan. Amen. Awitin po natin ang kaniwalhatian na Diyos Ibigay. Sa may bila, 228. 228. The Lily of the Valley, scene number 75. 75. I
Jehovah's awful throne. Hymn number 47. 47. Buksan po natin mga kapatid ang ating mga Bible sa Santiago 4, talatang 10. Ganito po ang sinasabi. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ang pala yung mga talata at tayo po'y maganang naman lugod para po sa ating Panginoon. Dakila namin Ama, nandiyan po kayo sa kaitaasan ng namin. Sa mga oras po nito, kami po ipapailaman sa inyo ng aming mga kapatid. Mga pasasalamat po sa inyo sa inyo po mga kabutihan sa amin, Ama. Sa buong kami mong nasaan na kami po ay patuloy na iningatan ng bala kami. Salamat po sa buhay na patuloy mong pinailang sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig, Ama. Salamat din po sa banal na Espiritu na patuloy na gumalabay sa amin sa araw-araw na aming Panginoon. Nawa po, Ama, sa gabing ito ay pakalinisin kami sa aming po mga puso't isipan. Kung kami po ay maging pinapagdapat sa iyong banal na manasanya ng gabi. Maraming salamat. Pilit po namin, Ama, sa gabing ito, sa kumubay na iyong banal na Espiritu. Lalo na po kay Brother Vicky na sa mga dadala ng pinapalaman tayo. Hindi po siyang pagkalooban, Ama, ng katalinuhan galing sa inyong kaitaasan. At kami naman po makikinig ay makinabang at pagpalain. Pagpalain mo rin po, Ama, aming po mga kapatid na wala pa po dito
Sabay sambahan nawa ay gabayan sila na makarating po sila dito upang matuloy magkasama-sama magpuli at mag-aral ng mga banal na salita. Maraming salamat po dakilang Diyos sa pagdinig niyo po sa aming mga panalangin ngayong gabi. Ito po ay alang-alang na lahat sa tangi at sa kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Purihin ng Diyos na sa loob ng isang linggo ay tayo ang kanyang ingatan, pinagpapala at bigyan ng mga bagay na nakatakas sa bawat isa. Ating sabat mga kapatid. Sabat! Ngayong gabi ay nagpapawid sa ating dalina sa Australia. At nanalangin ang ating kapatid na sa Pilipinas. Ang magdadala po ng mensahe sa mga ng awit ay Sister Araneta. At bago matapos niya ay ating mapakinggan ang isa sa ating intern, Brother Igdamay, sa mensahe na kanyang dadalhin natin. Tuloy natin ang ating mga It's been a long time since I came to you. It's been a long time since I prayed. It's been a long time since I talked to you. But I talk about you every day. How could I help but hear you? You were calling out my name. After all I did to hurt you, you said you love me just the same. Ooh, I'm grateful I can see. Jesus, you never gave up on me. And when I turn my back away, you still want me by your side. And even when I walk away from you still follow close behind. How could I help but hear you? You were calling out my name. After all I did to hurt you, you said you love me just the same. Ooh, I'm grateful I can see. Jesus, you never give up on me. How could I help but hear you? You were calling out my name. After all I did to hurt you, you said you love me just the same. Ooh, I'm grateful I can see. Jesus, you never give up on me. Ooh, I'm grateful I can see. Jesus, you never give up on me.
Purihin ng Diyos, mga kapatid, at magandang gabi ng araw ng Sabat. Ako'y nagaganda sapagkat natapos na naman ng isang linggo sa ating araw-araw na pakikibaka, araw-araw na pagkahanap buhay. Purihin ng Diyos sapagkat malakas pa rin tayo, malaya, na patuloy na sumasamba ng mumuri sa dakilang pangalan. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ang aking mensahe na nais kong ipapatid at ibahagi sa inyo ay may pamagat na what is it to be great? O what makes a person great? Mga kapatid, kaya ito ang napili ko sapagkat meron akong isang kwento na nabasa sa libro ni Kesh. Anong grade na ba si Kesh? Grade 5. Kung mga kapatid, ito yung libro yun. Libro sa Yais. Anchors Away. Na kung mabasa ko to, ay nagandahan ako pagkatapos pagka wala akong ginagawa sa bahay, matapos akong gitara, magkanta sa mga pinabasa, binabalik-balikan ko yung kwento sapagkat ang sarap pasahin. Yung parang nakalapat na basa na ata ang mga kapatid. Pagka itong binabasa ko, lalo ko siyang naiintindihan, lalo ko siyang na-appreciate. At sabi ko, siguro magandang ibahagi sa bawat kaanib ng Iglesia ng Savior. Ito mga kapatid, nasa wikang English siya, pero pagsisiwikapan natin na maunawaan sapagkat ay tatagalogin mga kapatid. Ang kanyang pamagat ay The Tower, A Story of Humility by Richard Paul Evans. Sisimulan ko mga kapatid. Meron isang binata na nagnais maging isang dakila. He desired to be great. Pero hindi niya alam kung paano siya magiging isang dakilang tao. So, pumunta siya doon sa pinakamatandang tao sa kanilang lugar. Lahat ng mga tao doon ay nagtitiwala sa matandang ito. At kinukonsider siya isang matalino. He was considered wise. Ang tanong ng binata, what is it to be great? O sa ibang salita, what makes a person great? Paano ba naging isang dakila ang isang tao? Ang sagot ng matandang lalaki ay, to be great is to be looked up to. Upang maging isang dakila, dapat ikaw ay tinitingala. Ang binata ay umalis at nilimi-limi ang mga salitang nabanggit ng matandang lalaki. To be great is to be looked up to. Kung para ka maging isang dakila, kinikilala, dapat ikaw ay tinitingala. Kanyang ginawa mga kapatid, kumuha siya ng ilang mga pirasong kahoy at siya ay nagtayo ng isang platform. Siguro ganitong kataas o mas mataas na dito. Yan. Pagkagawa niya mga kapatid, siyempre mas mataas na siya sa ibang mga villagers. Siguro mga 7 siguro, dahil siguro wala naman na naabot pa 7 sa lugar nila. Huwag lang mapupunta si Yao Ming sa kanila, mga kapatid. Mataas na ako, sabi ganyan. Sabi, may isang palit na tinig. Eto ko, mas mataas ako sa iyo. Kasi sabi niya, mas mataas na ako sa inyo. Tingalain niyo ako, isa na ako sa kanila. Nakita niya, yung maliit na boses ng babae, nandun pala sa pagoda. Kapatid yung pagoda, isang struktura, at kung saan mataas siya. At meron palang babae doon.
He was frustrated. Sabi niya, hindi, mali itong ginawa ko. Hinakailangan mas mataas pa ako doon sa babaeng yun. Ang ginawa niya mga kapatid, pumunta siya sa forest at pinuto lahat ng kahoy doon sa kagubatan. At hinila niya ito pababa. Buong panamayo ko kung mahabang panahon niyang ginawa ang isang napakataas at napakatalis ng struktura. Sa madaling salita mga kapatid, natapos niya. At pagkatapos niya ay yung napakataas na to. Even higher than the highest pagoda we can be found in this village. Bakit sa mga kapatid? At doon, siya ay nasa taas na. Sa mahabang panahon mga kapatid na kanyang paggawa nun ay pagamat siya'y napagod, ay natuklasan niya parang maganda ng pakiramdam niya sapagkat nandoon na siya sa mataas na part na strukturang yun na kung saan nandoon ang isang room na malamig sapagkat napakatayog na mamay. Sabi niya, "Hey! Look up! I am the greatest man. I am great. Tingalain niyo ako. Ako ay isang dakilang tao. Sapagkat ang isang dakilang tao ay tinitingala." Sinisigawan niya yung mga tao ng mga kapatid. At siguro naman, dahil malaking struktura mga kapatid, tinitingala talaga ang tao. Isang araw, may isang bird, ibon, na lumilipad, nandun sa taas. Ang sabi ng bird sa kanya, "Ano ginagawa mo rito?" Alam niyo mga kapatid, normally, yung mga ganong klase ay hindi pinapansin nung young man sapagkat ano ba ang isang ibon na para pansinin niya? Hindi niya nga pinakialaman yung mga tao doon sa baba na humiwalay siya. He separated himself from those villagers sapagkat gusto niya isang dakila siya. Tingalain siya. And what is this bird? Itong maliit na creature na ito. Pero pinansin niya mga kapatid. Sabi ng bird, "Bakit nandito ka?" "Sapagkat I am a great man." Talaga? Sabi ng bird. Ang isang dakilang tao ay isang pangkaraniwan at mabuti, sabi ng bird. Na siya kung laging ay hinahanap-hanap sa mga tao. Makita nga kita. Umikot-ikot ang bird sa kanya, tinitingnan siya. At maya-maya ay naglang ang bird sa kanyang paanan. Sabi niya, "Excuse me for saying so, but I do not see anything about you that is so different from any other man. What makes you great?" The bird asked. Wala mo nakikita kaiba sa iyo. Ang karaniwang na lang. Wala mo nakikita para ikaw ay isang makidakila. Abay, nagalit yung malalaki. Hindi mo ba alam na tinitingala ang mga tao na dito ako sa taas? Tingnan mo sila. Napakaliit nila. Sabi niya, yan ang tingin mo sa kanila, napakaliit. Pero kung i-consider mo sila na sila ay titingala sa iyo, ano kaya ang tingin sa iyo? Maliit din, di ba? Pagka ikaw, tatanaw ka doon sa baba, maliit sila. Pag yung baba naman ang tatanaw sa iyo, ano naman tinatingin sa iyo? Maliit din. Okay. It would appear so, said the bird, but then perhaps from the ground you appear small to them. Nag-isip ang lalaki. Di ba nila? Basta ako, nasa taas nila. You are high indeed, said the bird. It is a long way to fall. Napakataas mo talaga. Pero alam mo ba na mataas din ang lalagpakan mo? I will not fall, said the man. My power is strong, the likes of which has never been seen in this kingdom. All towers fall, said the bird with time. Inignore lang lalaki yung bird. Ang sabi niya,
Alam mo, sabi ng verse, meron isang great na tao. Pero hindi ikaw yun. Sino? Sino yung tao yun? Galit siya. Bumaba ka sa baba. Pumunta ka sa river, sa ilog. Pagka ang river ay napakalawak na, bumuka na siya ng totoo, palapad, doon mo masusuntungan yung taong dakila. Masama man sa loob kung binata mga kapatid na bumaba sa baba. Bumaba siya. Binaybay niya yung ilog. At kung ang ilog ay lumapad na, naghanap siya, hinihintay siya, nasaan taong dakila dito? Wala naman. Maya-maya, nakita niya may isang matandang babae na tuyo na ang nabalag at nagpapakain ng mga ibon. Lumapit siya. I have heard that you are brave. The man said to the old woman. The old woman looked up. Siyempre, mababa. Nakagano na eh. Mas malaki yung lalaki. Ningala siya. But did not reply. Wala siya sinabi. She broke off another piece of her bread and threw it to the ground. Sapagkat pinapakain niya yung mga birds. You cannot be great, said the man. No one looks up to you. Except these little birds. Sabi ng babae, no, mother, sabi ng mga babae, diba din natin? Maya ay tinalaki ng lalaki yung kanyang dibdib. What do you know of the great man on the tower? You know him, of course. All know of him, said the woman. Whether he be great or not, I know not. He is nothing to me, but I pity him. Kung siya man ay dakila o hindi, sabi ng matanda, pero ang totoo, naaawa ako sa kanya. Pity? Cried the man. How can you pity a man whom all look up to? Paano mong pity? Paano mong kaawaan ang tao na lahat ay tumitingala sa kanya? Sabi ng babae, I pity him because I think he must be miserable. He spends his life where it is cold and friendless. It is my experience that those who build such towers do not enjoy the climb or the height, but only to be higher than another. Such people must always be lonely. The man replied tersely, It is a small price to pay for being great. How do you know that the man is great? She asked. Because all can see him, and that makes him great. Ang sabi ng matanda, mga kapatid, makinig kayo. Being seen and being great are not the same thing. Yun daw nakikita ka at yung pagiging dakila ay hindi parehong bagay. Hindi ko maunawaan, sabi ng talate. Sabi ng matanda ng babae, to be great is not to be seen by, but to truly see others. Yun daw pagiging dakila ay hindi yung tinitingala ka, hindi yung nakikita ka, but yung daw tumitingin sa iba. Ulitin ko mga kapatid, to be great is not to be seen by, but to truly see others. Yun daw pagiging dakila ay hindi ka nakikita ka, kung anong meron ka, ano ka, kundi yung tumitingin sa iba. At nahuli-hulihan, tinapon ng matandang babae, yung last breath na kanyang babae. Then turn and face the man. Ang sabi ng matandang babae, to be great is not to be higher than another, but to live another higher. Sabi mga kapatid, ang pagiging dakila daw ay hindi yung maging mataas ka sa iba, kundi itaas mo yung iba. Yun daw ang pagiging dakila. Hindi yung itataas mo yung sarili mo,
Hindi yung iaangat mo sa sarili mo, subalit yung iba, iaangat mo. Yun daw ang pagiging dakila. Sabi na, eto pa sabi, you speak strange things, ang sabi nung lalaki. Yung mga sinasabi mo, strange yan. Never heard. Sabi nung babae, perhaps, but I am too old to lie. Matanda na ako para ako magsinungaling pa. Ang lalaki ay umalis, malungkot. Umakyat muli doon sa taas. At nakita niya yung mga bata na naglalaro masaya sa baba. At pagka siya'y bumababa mga kapatid, narinig niya yung tawan, yung masayang biruan ng mga bata na naglalaro. Sa taas, nakikita niya lang, subalit hindi niya nadarama. At minsan ay nakinig siya sa mga usapan ng mga bata na napakasaya mga. May isang lalaki naman na bata na nakasampa doon sa puno. Sabi niya, ba't nandiyan ka sa puno? Bakit hindi ka makipaglaro doon sa mga bata, di ba? Sabi ng bata, mga kapatid, I would rather sit above them in this tree. Gusto ko pang mas nandito pa sa taas ng puno na nakaupo kaysa makipaglaro sa kanya. Bakit? Because it is better to be above them. Sabi ng bata. Ang sabi ng lalaki, no, said the man as he turned to leave, you will not be happy there. The man walked slowly back to his tower and looked at it for a long time and stretched high up to the cool and lonely coast. Sa madaling salita ng kapatid, kumuha siya ng atsa, palakol. Pinalakol niya yung mga paan ng tower at biglang bumagsak. Sabi ng lalaki, napakadali lang pala bumagsak nito. Kung ilalim na ng natagpasin mo, bagsak lang. Pagkatapos sumapatid, may lumapit sa kanya lalaki bagong kasal. Sabi niya, pwede ko bang mahingi yung ibang mga kahoy na yan? Sapagkat gagawa ko ng bahay. Wala na kasi makuha sa oras mga kapatid kasi inubos niya lahat ng tayo ng kanyang tower. Kaya nanghingi sa kanya. Sabi niya, sige, gusto mo tulungan kitang gumawa ng bahay? Sige, tulungan mo ako, kailangan ko ng tulong. Maya-maya na lumapit ng mga concerned citizens. Pwede ba namin mahingi yung ibang kahoy dyan? Gagawa namin ng paaralan. Sige, tutulong ako sa inyo. Iba, ginawang furniture, pieces of furniture. Ayun, hanggang nandun doon na naman. At sa kahuli-hulihan, narinig niya may nagsabi, look how freely this man gives. You know what they say of him? Sabi niya, tingnan niyo yung taong ito. Alam niyo ba kung ano sinasabi tungkol sa kanya? Sabi ng isa, what is that? It is said that he is a truly great man. Ito yung taong ito ang noong dakila. Natapos ang kwento. Mga kapatid, napakagandang kwento. Papasahin ko ulit yan mga kapatid, napakasarap pasahin. Gusto nyo, mahirap ko sa awan, hindi ginagamit na cash. Sa ating mundo mga kapatid ay minsan natin tayo kung ano yung dakila, kung sino yung dakila, kung paano maging dakila. Ito ang view yung kabataang lalaki. Yung kabataang lalaki ay world view. Ito ang view. To be great is to be looked up to. Tinitingalan. Pero nagkamali siya mga kapatid ng pagkaunawa at pagkaintindi. Sa application sa buhay natin mga kapatid, minsan ay naghahanap tayo ng dakila tayo na someone that is being looked up to. Kaya we strive hard para magkaroon ng pera, ng kayamanan, ng magandang bahay, o kung ano po material things na nalimutan natin yung mas at pinakamahalagang bagay. Mamaya sabihin siya. At habang tayo nag-strive hard na magkaroon tayo ng mga bagay na ito, nalimutan natin na may mga kaibigan pala tayo. Nalimutan natin na may pamilya pala tayo. Nalimutan natin na may Diyos pala.
sabi nung lalaki, tingnan mo, napakaliit nila. Mga kapatid, minsan sa pagkagustuhan natin magkaroon ng mga bagay na ito ay nagkakaroon tayo ng apathy. Yung I don't care attitude. Ano pakialam mo? Sino ba sila? Habang gusto natin makamit yung mga bagay na gusto natin, nagkakaroon tayo ng ganito mga kapatid. I don't care. Wala akong pakialam. Minsan nakakasakit tayo ng damdamin na imbis na nauuna yung awa at pag-unawa, nauuna yung bunganga. Di ba? Minsan nauuna yung bunganga natin kaysa sa tayo ay maawa at magkaroon ng pag-unawa. Sabi ng babae, dumatang ng babae, I pity you. Doon sa taas, mga kapatid, the life is cold and lonely. Wala siyang kasama doon. Gusto na nga, dahil gusto niyang tingalain siya, nawala yung kaibigan niya, nawala yung mga mahal sa buhay, at nawala ang kanyang Diyos. Napakalungkot, mga kapatid. Pero sa view, sa heaven's view, o yung pananaw ng matandang babae, eto naman. To be great is to be looked up to. Ganun din mga kapatid. Pero iba ang pagkaunawa. Hindi gaya ng pagkaunawa nung young man. Paano ba tumitingala ang isang tao? Young man says, because all can see him and that makes him great. Pero ang sabi ng matanda, to be great is not to be seen by, but to truly see others. To be great is not to be higher than another, but to live another higher. Mga kapatid, ilang kaluluwa na ba na imbis na ating iangat dahil sa kanyang dinaranas sa kalungkutan, imbis na natin yakapin natin at ipanalangin natin, bunganga ang nauna sa atin at pinapagtapakan pa natin, mga kapatid. Na yung iba na lalugmok sa kasalanan, anong pakialam ko sa'yo? Am I my brother's keeper? Kung sa kabila, mga kapatid, ay apat din. Sa heaven's view, mga kapatid, kung sa view na matanda, there is empathy. Di ba, parang yun ang talungan mo, mga kapatid. Apathy, I don't care. Wala pa kaya sa'yo. Empathy, yung inilalagay mo yung sarili mo doon sa tao na nagkakaroon ng kasalanan, doon sa nalundok na tao, at tinutulungan mo siya, mga kapatid. Ang mahirap talaga, mga kapatid, yung imbis na I need your help, I need your helping hand, I need your prayers, that here you are. Tinatapakan pa. Tinatapakan pa natin yung kapatid natin na imbis na natin iangat upang lumago at maibisan ang kalungkutan. Mga kapatid, naunawaan niya ang ibig sabihin ng magulang. Giniba niya yung tore at pagkatiba, ipinamigay niya yung mga kahoy upang gamitin. Sa atin, mga kapatid, saan naman ay maunawaan din natin? Tayo ay dapat magagawa at maging maway. Ang joy, real joy and happiness can only be found in serving others. Diba? Nasa kanyang paglilingkod sa iba, nagkaroon siya ng kaligayahan. Ang sabi sa Matthew 20:26, ang nilalaman noon ang ibig sabihin ay, the only greatness is the greatness of humility. The only distinction is found in devotion to the service of others. Yun ay matatagpuan sa Desire of Ages 649.
yun daw magiging dahilan ay yung pagkakaroon ng pagpapakumbaba. At ito ay makikita doon sa naglilingkod sa iba. Totoo na mga kapatid eh. Mas dali yung mga taong mapapakumbaba. Naglilingkod yan sa iba. Hindi ka kailanman makakita ng taong proud o may pride na naglilingkod sa iba. Kung meron man taong kayo nakikita ng ganyan mga kapatid, it is not true greatness. It is not true humility. It is pride. Ang sabi sa Proverbs, God honors those who humble themselves. Ang sabi nung young man, you speak strange things. Nagsasalita ka ng mga bagay na kakaiba sa pagdinig. Nagsasalita ka ng mga bagay na never heard. Mga kapatid ko kay Jesus, hindi nawa strange thing yung ating salitang humility. Hindi nawa kakaibang sa ating pagdinig yung magsilbi sa iba. Hindi nawa kakaiba sa ating kalakaran yung ating awa at pag-unawa sa taong nakalungkot sa kasalanan at doon nakalungkot din sa paghihirap ng isipan at damdamin. The bottom line mga kapatid ay before over, it is humility. Bago ka parangalan, bago ka makikisang dakila, magpakababa ka. At ang sabi, in due time, pararangalan ka at iaangat ka ng Panginoon. It is not ourselves. Hindi tayo dapat mga kapatid na mag-aangat sa ating sarili. Ang Panginoon mag-aangat sa atin. At upang iangat tayo ng Panginoon, magpapababa tayo. At doon sa pagpapakumbaba, nakikita yun mga kapatid sa paglilingkod sa iba, sa pamamagitan ng pagtaas sa kanila. Ang dalangin ko, sana tulungan tayo ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay mag-angat, magpalakasan upang ang ating iglesia ay magpatuloy sa pagtanggap sa mga biyaya na galing sa ating Panginoon. At tayo magpapatuloy sa paglilingkod at pagkakita sa kanyang banal na pangalan. Pagpalain tayo ng ating buong may kasama. Lift him up. Hymn number 265.
Dakilang Diyos, napakabuti niyo po sa amin, sapagkat minsan pa ay pinalalahanan niyo kami. Bigyan niyo po kami ng pusong umuunawa, pusong handang tumanggap ng pagkakamali at tumanggap ng correction. Ama, nadalangin ko po ang buong iglesia kasi panaguhin niyo po ang aming pagiging mapagpakumbaba. Lumago nawa sa puso namin ang paglilingkod sa aming kapwa. Ang maunawaan ang kalagayan ng aming kanya-kanyang mga kapatid. Upang sa pamamagitan nito ay lalo kaming magiging dakila sa inyong harapan. At ang iglesia nito ay magpapatuloy na gagawa at magpapalakas ng bawat isa. Bago po kami matinag sa aming pagkakatayo, Ama, paspasan kami, igawad sa amin ng isang bendisyon, at kami ay nahayong payapa na buong-buo aming pananampalataya. Maraming salamat sa Panginoon Diyos sa inyong pag-ibig. Huwag niyo po kami iiwan. Alang-alang po lahat sa napakatamis na mga naligas